Good morning po sa inyong lahat po. Happy Saturday. Hmm, Trabaho na. Ang daming trabaho kasi 'pag Saturday mag-umpisa na sa trabaho po. Tapos ako naglinis sa taas, sa baba at saka napunta ako sa garden. Ngayon mamalansa naman, ang dami yung plansahin. So, tiyaga-tiyaga lang. Ang hirap ng trabaho ng maging katulong. Ito, plansahin ko 'to. Ito, ang dami. So, okay lang din at least may trabaho. Kung nasa Pinas ako, inisip ko kung uwi ako, magtambay na ako sa Pinas. So, relax ako pero kailangan ko din may trabaho kasi pag relax ka, wala ka namang sahurin, di ba? So, mas okay na lang to ganito kasi may sahod ako tuwing katapusan. So, salamat po. Pero ngayon dili kasi yung sahod ko kasi yung amo ko wala dito na doon sa parents niya kasi may sakit yung tatay niya, malubhang sakit. So, naghintay lang ako. Hindi naman yun may reason naman siya na kuwan kasi emergency ang pag-alis niya. Mahiya naman ako na pag-alis niya bitbit ng bag niya. Magsabi ko, yung sahod ko ganito, ganoon. Ayoko ng ganyan kasi sobrang sad niya kasi yung papa niya may sakit na malubha. So, nagtiyaga-tiyaga na lang kasi ibigay naman niya pag okay na yung papa niya. So, hindi naman siya pabaya kasi pag nasa Jordan niya, iniisip naman niya na, uy, hindi pala ako nagbigay. So, maghingi siya ng sorry sa akin na dili yung pagbigay niya. Pero ngayon, inintindi ko na lang kasi may sakit yung papa niya. Ayaw ko na may disturbohin ko siya na kasi hindi pa siya nakabigay. So, pangit naman ganyan, di ba? Ang hirap pag kung sa atin pa. So, nadaanan ko din na yung mama ko nagkasakit ng ganyan. Wala ako sa sarili. Inisip ko, hanggat nawala yung mama ko na wala ako sa Pinas, dito ako sa Qatar kasi timing na pandemic. So, hirap. Masakit man sa loob ko na nawala yung mama ko, nawala ako kasi ako ang bunso. Pero, kailangan ko din kung piliin ko na umuwi ako dati. Hindi ako nakabalik dito. So, paano na lang ako kung wala akong trabaho, diba? Hirap pag walang trabaho sa Pinas po. So, yun lang. Inisip ko na mas okay na piliin ko na hindi na lang umuwi. So, pero ito na this year, uwi ako talaga sa amin. Kahit nasa puntod na si mama ko at saka papa ko, gusto ko madalaw sila para makita ko nila na hindi ko sila nakalimutan. Mahal ko sila hanggat buhay pa ako. Hindi ko sila binabaliwala. So, lagi silang nasa isip ko, sa puso ko na sila ang hindi ako nagsisi na pinanganak ako sa mundo kasi ganito ako, hindi ako napunta dito sa Qatar kung wala sila. Kung hindi ako pinanganak, so wala ako dito sa mundo, di ba? So, kailangan na kayong mga anak, mahalin ninyo ng sobra yung parents ninyo. Mahalin ninyo. Huwag ninyong pabayaan. Ipakita ninyo ang buong pagmamahal. Kasi ako, hirap na isang OFW na malayo sa parents, sa mga pamilya mo. Kulang yung naibigay kong pagmamahal sa kanila, hindi lang sa pera. Kailangan din pagmamahal. Diba? So, pasensya na kayo kagabi sa live ko. Wala kasi ako sa mall. Kasi nagligpit ako. Masama pang pakiramdam ko. Nakatulog ko kagabi. 2 AM na. So, 2 AM sa Pinas, alas 7 ng umaga.
dito to 2:00 ng gabi. So, nagtiis ako kasi parang makuha ko yung goal ko dito. Sana Lord na i-bless mo pa yung channel ko para makatulong ako sa pamilya ko at saka sa mga anak ko. Sana po i-bless niyo ako. Wish ko lang na i-bless mo pa ako. I love you Lord and salamat ulit sa maging okay na ang buhay ko. Wala na akong sakit. 3 months na ngayon ang opera ko. So, nagpasalamat ako kay God na hindi ako pinabayaan. Hindi ako sumusuko sa mga problema ko. Kung nadapa man ako dati, kailangan ako, unti-unti ako tumayo. Sige po. Bye-bye po. Ingat kayo dyan. Love you all. Thank you for watching my live study po.